Sige mga tao, ipinost ko ang video na ito kahapon sa Twitter dahil binabangungot ako. Hindi ito ang una kong nakita. May mas malala pa akong nakita dati. Nakita ko na talaga mismo ang lahat ng ito. Napuntahan ko na ang mga lugar na ito sa London. Mukhang Ilford ito. Hindi ko alam pero hindi na ako magugulat kung ibang lugar ito. Nakakita na ako ng ganito sa London. Para sa akin, hindi na nakakatakot ang tanawin dahil nakita ko na yon. Ang nakakatakot para sa akin ay ang katotohanang mas nagiging madalas na ang mga ganitong video. At mas marami na tayong nakikita ang ganitong mga video na hindi lang mula sa UK, kundi pati na rin mula sa Europa. Mukhang wasak na ang buong Europa. Tingnan mo ito. Ito ang Paris. Kumusta naman ang Paris? Tingnan mo ito. Pinapatakbo nila ang mga tram na ito gamit ang pera ng mga nagbabayad ng buwis. At sino ang sinasakay nila? Mga tao ngayon lang nakakita ng tram. Karaniwang Pranses pa ang nagbabayad. Ano bang napapala mo riyan? Ano ang mapapala mo rito? Sige, yan ay sa Pransya lang. Sige, ipapakita ko pa sa iyo ang isa pa. Ito naman ang Brussels. Mas malala pa ito. Tingnan mo ito. Belgian waffles o Belgian tsokolate. Iyan ang naiisip natin. Hindi natin naiisip ito. Ano ito? Paano nangyari yan sa Richmond? Nakakatakot ito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang Ireland. Ireland, Dublin. Tingnan mo ito. Isang batang Irish. Hindi ko sinisisi ang mga babaeng ito. Gusto lang nila ng saya. Gusto ko lang linawin na hindi ito kultura ng Irish. Napapalitan na ng iba. Hindi ko sinasabing maganda o masama ito. Para sa akin, walang kulturang dapat mabura. Dapat mapanatili ang kultura sa tunay nitong anyo at hindi dapat palitan ng iba. Ito ay pagpapalit. Hindi ko sinasabi kung ang kultura na yon ay mabuti o masama. Hindi ko yon pinagtatalunan. Sapat na yon. Iniisip ng mga taong ito na ito ay isang kultura. Ang mag-twerk, sumayaw, gawin ng mga bagay na ito na ayos lang naman. Kultura nila yon. Hindi ko naman binabatikos yon. Pero ang sinasabi ko, hindi ito kulturang Irish. Sinabi kong parang bangungot ito dahil dumarami ang ganitong mga video mula sa iba't ibang bahagi ng Europa. At hindi bumabagal ang mga kaliwang partido. Bakit nangyayari yon? Dahil dito. Tingnan mo to. Tingnan ang mga lalaking nasa edad para lumaban na dumadag sa isang maliit na bayan sa Essex. Anong bansa ka galing? Anong bansa ka galing? Anong bansa? Anong bansa? What country? Ay, ang bait mo naman. Tingnan mo ugali nila. Mukha ba silang galing sa digmaan? Nasaan ang mga babae at bata? Nandito sila para sakupin kayo, gahasain ang mga babae ninyo. Iyan ay di maiwasang resulta ng pagdadala ng maraming malilibog na kalalakihan mula sa ikatlong mundo. Sa isang lipunang mataas, ang tiwala. Hindi ko sinasabing sinadya nilang pumunta rito para doon. Sabi niya, salamat Britanya sa pagpapapasok. Pero pumunta sila rito para magpiknik. Dito sila pumupunta para tumuloy sa hotel o sa pabahay ng gobyerno na galing sa inyong pera. Hindi ko maintindihan kung paano makikinabang ang lipunang Briton doon. Paulit-ulit sabi ng mga makakaliwang politiko na magsisilbi sila sa komunidad. Sabi nila magiging doktor, inhinyero, at nurse sila at gagawin ang trabahong ayaw ng mga puti. Mukha ba silang gagawa ng kahit ano? Pinatugtog ko yan dahil babala ang krisis sa migrasyon ng Europa para sa Australia. Hindi natin kailangang matulad sa kanila. Papunta na tayo sa ganung direksyon, pero hindi natin kailangang maging ganon. Hindi natin kailangang punuin ang bansa natin ng mga migrante mula sa ikatlong mundo. Wala akong pakialam kung saan sila galing. Walang isang kultura na dapat mangibabaw sa katutubong kultura. Sa Australia, ang tinutukoy kong katutubong kultura ay ang kultura ng mga Anglo-Australian, mga nagtayo ng bansa. Hindi ito pambabastos sa kulturang Aboriginal. Lubos kong kinikilala ng mga Aboriginal ang orihinal na tagapangalaga ng lupang ito. Kinikilala ko yon. Pero hindi ibig sabihin noon na basta umalis na Australia. Hindi ko maintindihan ang anti-colonial na argumento. May mabibigat akong sasabihin. Baka mapahamak ako. Ewan ko. Sasabihin ko pa rin dahil pinipilit nila tayong pag-usapan. Sabihin na lang nating mga Europeo. Lalo na ang mga taong may lahing British ang nagtayo ng bansang ito. Mga kalsada, tulay, matataas na gusali,
gumaganang at masaganang lipunan, infrastruktura. Sabihin na lang natin na tulad ng mga taga South Africa, naisip natin, hindi kayo ang orihinal na tagapangalaga ng bansang ito. Kaya mag-impake na at umalis. O ibigay ang pamumuno sa mga katutubong tao. Hindi lang sa mga Anglo-Australiano. Darating ang panahon na mapipilit ang umalis ang lahat dahil hindi na ito magiging bansang mapamumuhayan. Ano sa palagay mo ang mangyayari? Itutuloy ba natin ang pamamalakad sa gobyerno tulad ngayon? Alam kong di ito dapat ipagmalaki, pero kaya pa natin itong ayusin. Maayos pang tumatakbo ang bansang ito. Sa tingin mo ba mananatiling nakatayo ang mga gusaling ito? Sa tingin mo ba kusang mapapanatili ang ating infrastruktura? Kung ibibigay lang natin ang pamumuno sa mga orihinal na katutubo ng lupain ito, hindi yon lohikal. At muli, hindi ako nagsasabi ng isang bagay na gawa-gawa lang. Tingnan mo lang ang nangyari sa Timog Aprika. Pinapayagan ka ng Google Earth na bumalik ng 15-20 taon at makita ang street view na ipinakilala noong 2005 o 2006. Pwede kang pumunta at tingnan ng mga suburban Johannesburg at Cape Town at iba pang magagandang lungsod sa Timog Aprika. Noong 2005 malinis at mukhang first world ang mga kalsada. Ngayon, 25 taon ang lumipas. Parang third world na tapunan ng basura. Anong nangyari? Anong nagbago? Yung mga taong nagtayo ng Timog Aprika. Hindi na silang namumuno sa Timog Aprika. Yun ang nangyari. Kapag may nagsasabi sa akin na bawal akong magsalita tungkol sa pagpapalis ng iba dahil hindi ko bansa ito, ang tinutukoy nilang mo ay hindi ito bansa ng mga Anglo-Australiano. Napakabobo ng argumentong ito na ilang bagong migrante at mananakop sa Australia. Nakita ko na marami talagang ganito, kaya sinasabi nilang hindi mo bansa ito. Sa totoo lang, hindi. Ito ay bansa ng mga taong nagtayo ng bansang ito at hindi ito pambabastos sa komunidad ng mga Aboriginal. Kaya ang susunod ay papakita kong clip. Mangyayari rin dito sa Australia kung hindi natin pipigilan. Itong taong ito ay tumatakbo bilang konsehal sa isang lugar sa Birmingham. Kaya binabahamunan nila ang bansa ninyo ng mga tao para ipakita ang London, Paris, Brussels. Maniwala ka, marami pang ibang lungsod sa Europa na kasing sama ng mga pinakita ko sa iyo. Nagiging matindi sila dahil winawasak nila ang katutubong kultura at tinadagsa pa ng mas maraming migrante mula sa ikatlong mundo na galit din sa bagong bansa. At patuloy kang ginagaslight ng mga kaliwa at ng mga politikong kaliwa. At patuloy ka nilang tinatawag na racist. Si Angus Taylor, ang leader ng oposisyon ng Australia, kahapon ay nagsabi na unahing pairalin natin ang mga pagpapahalagang Australiano. Kung hindi mo gusto ang mga pagpapahalagang Australiano, kung hindi ka tugma sa mga pagpapahalagang Australiano, hindi ka welcome sa bansa. Yun lang sinabi niya, isang simpleng pahayag. Hulaan mo? Si Paul Keating, dating PM ng Australian Labor noong /S, tinawag siyang racist. Isang politiko mula sa kaliwang bahagi ng Labor noong dekada 90, kahit siya ay naniniwala na ang pag-una sa mga pagpapahalagang Australiano ay isang racist na gawain. Ngayon, maiisip mo nga lang ang mga tulad ni Anthony Albanese na kabilang sa kasalukuyang henerasyon ng mga politiko kung gaano sila kakaliwa, kung gaano sila ka-woke sa likod ng mga eksena. At syempre, inuulit na naman nila ang parehong bagay. Sinasabi nila, aba, ito ay racist. Pareho lang, walang bago. Nakita na natin ito sa Europa noon at ngayon ay ganito rin ang nangyayari doon. 5 taon na akong nagbababala tungkol dito. Dapat natin itong pigilan. Sa Australia, hindi dapat umabot sa ganito. Una, pinapapasok nila ang mga tao mula sa third world countries, tapos tatakbo sila sa posisyon. Tingnan mo, isa na namang independent candidate para sa Lozelle sa Birmingham, tumatakbo bilang konsehal. At hulaan mo kung ano? Hindi siya marunong mag-Ingles. Pero hindi rin kailangan dahil parang candy kung mamigay ng British citizenship ang England. Hindi rin sila sinabihang mag-integrate. Hindi nila sinabihan na matutunan ng Ingles, ang pinakakaraniwang wika sa mundo. Hindi rin nagabalang mga tao na matutunan ito. Pero bakit nga naman nila kailangan? Kung ang gobyerno ay nagsabi, "Oh, anong wika ang sinasalita mo?" Ipapadala namin sa iyo ang mensahe sa sarili mong wika. Isusulat namin ang mga pangalan ng kalye sa wika mo. Hayaan mong bigyan kita ng halimbawa. Ang nanay ko, nagsasalita siya ng putol-putol na Ingles. Bigla na lang siyang nakakatanggap ng mga mensahe sa Urdu. At sabi ng nanay ko, hindi ko naman yan hiningi. Karamihan ng tao, hindi naman yan hinihingi. Bakit kayo nagpapakahirap? Bakit ninyo pinapanghinaan ng loob ang mga tao na matutong mag-Ingles? Tingnan mo to. Ito ay, inuulit ko, ito ay hindi AI. Hindi ito isang comedy skit mula sa isang palabas na komedya. Totoo ito.
Ako ay isang matandang lalaki, isang malakas na lalaki, isang malakas na lalaki, isang malakas na lalaki, at isang aktibong lalaki. Marami na akong nagawang trabaho at marami na rin akong narinig na mga kwento. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, pero tumatakbo siyang konsehal. At alam mo ba, baka manalo pa siya. Mga pare, baka talaga siyang manalo. Sobrang sama na ng sitwasyon. Ulitin ko, hindi dapat ganito. Hindi natin kailangan yan dito sa Australia. Pero mukhang papunta na tayo roon. Ingnan mo. 10,000 ang nananatili sa Australia ng iligal. Mahigit 77,000 na iligal ang nasa Australia ngayon. Maniwala ka ba dito? At karamihan sa kanila ay tinatago ng sarili nilang mga kasamahan sa komunidad. Kaya nauuwi ito sa ganitong itsura. Ibinahagi kong video dahil may nagsasabing ganyan na ang Frankston at Dandenong. Hindi pa ako nakakapunta roon kamakailan, pero hindi na ako magugulat. Lalala pa ang mga bagay hanggang tumindig ang mga Aussie at sabing tama na, sobra na. Ayaw naming maging katulad ng UK o France o ng Europa sa pangkalahatan. Kaya maliban na lang kung wala ka ng pag-asa para sa Australia. Iminumungkahi kong maging mas aktibo tayong lahat sa politika. I-share mong video na ito sa lahat ng lugar at tumindig para sa Australia. Tumindig para sa mga pagpapahalaga ng mga Australiano. Walang masama o racist sa pagsasabing, ayokong ganito ang itsura ng bansa ko. May lugar sa UK at Europa na bumagsak ng walang putok. Mangyayari rin dito ang ganoon. Pareho lang. Maliban na lang kung tayo ay maninindigan.